mga Mars, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Philip ko. Hi! Invited po kami ngayon sa sakristan dito sa Slovakia. Nag-celebrate yan sila. Ahoy! Doon kami sa kabilang church mamaya sa Bahon. Medyo malaking simbahan ito. Yang simbahan na yan makikita ninyo, dyan kami mamaya papasok para magsimba. Nandito na po kami sa simbahan kaso maraming tao. We can't go inside Kuya. There's a lot of people over there. Ayan po, oh, punong-puno yung simbahan. Tapos yung iba nasa labas na. Simbahan. Ang tao. Tapos na pala ang mass. Ayan, nauna na si Kuya Alex. Hinahanap niya yun si Daddy. Sikat? Naihi daw siya. Po, to. Go, we need to find here. Agoy, asa man tabang ihi. Ani dong. No, Dada, Philip ko. Philip ko. Kuya Alex ko. Naghahanap na siya kung saan siya mangihi. Pupunta pala kami mamaya sa restaurant social, no? Doon daw ang venue. Kaso lang, hindi ko alam kung anong oras. Basta ang pagkasabi ni Vladimir, after ng mass, tapos na yung mass. Pinariklo. Kahanapin na lang namin kung saan nakaparking si Vladimir. Ang daming tao nga kanina. Aha, mas gusto ko yung church dito. Kaso nga lang, medyo malayo sa amin. Tapos si Vladimir minsan, nagmamadali. Dito kami dati nagsimba. Nung sumasama pa sa akin nagsimba, ngayon wala na. Iniyaya ko nga siya na magsimba. Ayaw na niya. Ganda ng setup, oh. Grabe si Kuya Alex, ang boses niya. Sobrang lakas. Akala mo siya ang nag-first communion. Before mag-start ang day, skincare lang ako. Tignan niyo ang aking face towel. Matagal na ito sa akin eh. Hindi ko pa ito pinalitan. Mami, face towel ka jowa. Sabi ni Philip, may butas daw. Never di. Wala tayong pangbili. Pasensya na kayo, hindi ko pala natapos ang aking vlog kahapon dahil nalasing ako galing sa party. Before mag-start ang aking day, maglagay lang ako ng aking DIY na toner. Ginamit ko nito is green tea, konting tubig. Dahil wala tayong pambili ng ating skincare, magtiis na lang tayo sa DIY. 2 weeks na akong naglagay. Maganda naman siya sa mukha. Pero yun nga lang, kahit anong side view ko, yung ilong ko ang hindi tumaas. Nilalagay ko sa fridge para paggamit ko malamig. Diba? Libre na yung toner ko. Nasa kusina lang pala eh. Our tita's tastos. I got dinosaurs. Aha. Hindi nakapasok dahil ang bulutong niya, ayaw ni Daddy, baka kasi daw makahawa siya ng ibang bata. Ano? Sinadya ko itong gamitin dahil sa aking, ang tawag dito sa Bisaya, talungtong. Iwan ko kung matanggal pa to. Milas na ba tawag nito? Wala man ako nito dati. Hindi ako naglalagay ng sunscreen. Screen lang ang nilalagay ko. Kaya tuloy, nasunog. Nag-try lang ako nito, baka mawala. Maagapan pa nitong green tea. Alam niyo ba, ngayon ko lang nalaman na edad na ako ng 40 years old, na pinaka-importante pa pala yung sunscreen sa mukha. Di bali na daw walang moisturizer. Kaya na siguro it's too late. Dahil may sunog na yung aking mukha. Iwan ko kung matanggal pa ba ito sa mga DIY ko. Or siguro kailangan kong bumili gamot nito. Ayan o, dumami na ba? Halata pa naman. Ngayon lang ako na-alarma na nagkaedad na. Anyway, yung event pala, hindi yun sa Kristan, kundi first communion. Si Vladimir din, hindi niya masabi sa akin kung ano ba talaga yun. Basta sabi niya sa akin, Christian daw, first communion lang pala eh. Ang dami po naming cherries, binigay ng aming kapitbahay. Kapag kumakain kayo ng cherries, kailangan ninyong buksan dito o sa gitna. Tignan ninyo ng maigi, dahil maraming uod ito. Ilang beses na po ako nakakita nitong uod na puti. Tingnan ninyo ito oh. May uod oh. Nakita niyo yan? Puti. Ayan.
Minsan marami yan. Nagtago sa seed. So, kailangan talaga buksan. Oh? Hindi pa nga ito masyadong hinog. Oh? Kaya mag-ingat kayo sa cherries. Huwag basta-bastang lamon ng lamon. Dahil maraming uod ito. Kapag hindi nyo binuksan ito, makainin nyo pati uod. Kaya ngayon, alam nyo na kung ano yung cherries. Lahat naman talaga ng prutas, may mga uod naman. Pero paalala lang po sa mga mahilig ng cherries, buksan nyo talaga yan sa gitna. Ayaw kong matulad kayo sa akin. Nakasampo naman siguro ako nun. Nilamon ko lang diretso. Hindi ko hinati sa gitna. Yun pala. Late ko na lang nalaman. Nalunok ko na. Pagtingin ko, Diyos ko, ang daming uod. Bihira na lang ako kumakain ng cherries. Yung kinakain ko na lang, yung pink ang kulay. Mas maganda yun kainin. Yung iba din, walang ligtas sa uod. Mag-proceed na ako sa aking mga gawaing bahay. Philip, sunod ng sunod kay Mami. Ganyan yan siya kapag wala si Kuya Alex. Sige, mag-aral ka na kasi. Hindi pa tapos-tapos yung trabaho ni Mami. Sunod ka ng sunod. Kalat namin sa table. Kailangan ko pa yung iligpit. Sabi po, Mami, ano? May share pala ako sa inyo. 4 na taon at kalahati na ako dito sa Slovakia. Ang karanasan ko dito, nagustuhan ko ba? Paano nga ba ako nakapunta dito? Sa mga nakasubscribe na sa akin, alam niyo na nakapag-asawa ako ng afam. Kinuha ako ni Vladimir, pero that time na yun, may anak na kami, si Alex, dahil doon ko yan siya pinanganak sa Pilipinas. Sa unang taon dito sa Slovakia, syempre culture shock ang buhay dito sa Slovakia na hindi ako sanay sa sobrang tahimik. Nasanay naman ako doon sa Pilipinas. Early in the morning, nandun sa kapitbahay, nakipag-chismisan. Dito, wala akong kausap. Na-bored ako, pero hindi ako naka-feel ng homesick. Nararamdaman ko yung sobrang lungkot everyday, mula noon hanggang ngayon. Parang hindi na ako makagit over peaceful. Ang maririnig ko lang, yung malakas na hangin, tapos yung ingay ng mga manok, yung mga kapitbahay namin dito, may alaga silang manok. Sa weather din, yung pinakaayaw ko, yung taglamig. Lalo-lalo na yung sa winter. Pakita ko sa inyo yung jacket namin na ay dalawa yung ginagamit ko na jacket. What if dahil Philip ko? Diyan ko yan. Dito tayo, be. Kasi hindi ko mapakita sa inyo ng maigi. Ito usually kong ginagamit. Medyo manipis lang ito, oh. Bagay lang ito sa autumn at saka sa spring. Ito talaga yung pang real winter. Makapal. Winter dito, umaabot na ng minus. Pero mas malamig pa sa freezer. Sabi ko nga kay Vladimir, pwede blanket na lang ang isuot ko. Mabigat to sa katawan. Hindi kami pwedeng lumabas hanggat hindi ito suot. Hindi ko pa matanggap sa sarili ko ang weather dito sa Slovakia. Ano pa ba yung i-share ko sa inyo? Yung sa pagkain. Ang food pala nila dito, to be honest, more on fried sila. And then, familiar siguro kayo dito sa schnitzels. Ayaw ko yung food nila dahil hindi malasa. May Knorr cubes naman dito. Hindi ako nakagamit nun. Ibang cubes ang ginagamit ko yung dito talaga sa Slovakia. Ang taste niya, similarity lang naman pero iba talaga ang taste ng Knorr cubes. Ipakita ko sa inyo ang ginagamit kong cubes. May seasoning sila dito pero hindi katulad sa atin yung magic sarap na masarap. Ito, ewan ko kung anong pangalan nito, nakalimutan ko. Similar lang to sa magic sarap. Itong ginagamit nila sa food, pero ewan ko bakit hindi malasa pa rin. Ito, similar lang ito sa Knorr cubes. Ito yung ginagamit ko all the time. Medyo mura lang kasi ito eh. Ang Knorr cubes, mahal. Naghahanap ako ng kaya lang sa budget. Pinaka-favorite ko palang pagkain dito sa Slovakia, yung tinatawag na halushki. Basahin ko na lang, na-research ko sa Google. Ginagamitan ng considered, often considered the base for national dish ng Slovakia. Grated potatoes, flour, or sometimes cottage cheese. Cheese pala nito is yung brinja, sheep cheese. Nilalagyan lang ng bacon on the top. Wala akong ibang nagustuhan na pagkain. Yung schnitzels, sa Europe yan eh, Germany, meron din yan sila. Deep fried yan siya eh. Parang fried chicken. Ang dami din nilang herbs dito. May mga rosemary powder,
oregano. Ito yung ginagamit nila sa kanilang pagkain sa tuwing magluluto sila. Time nga nagluto si Vladimir, baked chicken. Ang nilagay niya, salt at saka peppers. Yun lang nilalagay niya. For me, walang lasa. Usually, ako talaga ang magluto. Para sa akin, no, mas masarap pa rin yung lasa ng lutong Pinoy. Lately ko nalaman na may Asian store pa pala dito. Yung mga Filipino food, ang wala. Dito banda sa amin na area, nandun. Marami pala sa Bratislava mismo. Sa Katagalan, nagkaroon na ako ng maraming kaibigan dito. Kaya nalaman ko na meron pa palang food land at saka yung Kerala. Meron dyan daw na Filipino food. Hindi marami yung variety. Ang price sobrang mahal. Kaya mas prefer ko na lang yung mga Vietnamese food. Yun na lang ang always kong binibili instead na yung Filipino food. Dito sa Slovakia, kunti pa lang yung mga Filipino. Sa ngayon, 2025, dumami na po yung mga Filipino dito sa Slovakia na makafeel ng boring at saka homesick. Nag-hire na sila ng mga Filipino. Marami na pong mga Filipinong workers dito. Thank you, YouTube. Dahil sa iyo, ang dami ko nang nakilala. Laking tulong din sa akin bilang isang vlogger kahit na hindi ako sikat. At least, nakakatulong sa akin. Most of the time, dito na lang ako nagsasalita ba sa harap ng kamera. Na-boast din ang aking self-confident. Ito yung wala sa akin noong ako ay nag-aral pa. Biggest adjustment dito sa Slovakia ay yung language at saka yung ugali ng mga tao dito. May sarili silang language. Ang words nila magkaiba sa English. Kapag may character yung letters, iba na yung pronunciation. Ngayon, basic pa lang ang natutunan ko sa Slovak. Hindi ganun kadali. Matutunan na ito kung nakafocus lang. Minsan, nawalan ako ng gana dahil ang aming language na ginagamit dito everyday, English. Kapag si Vladimir na ang kausap ko, ay ina-apply ko lang yung basic Slovak na natutunan ko kapag si Philip at saka si Alex ang aking kausap. English at saka Slovak. Kapag magalit din ako, hinhaluan ko na ng Bisaya. Kasi nakakapagod na ba? Minsan, hindi ko na alam yung sinasabi ko. Yun talaga ang pinaka-problema. Trying hard akong matuto ng Slovak. Kaya nga sabi ni Vladimir sa akin, huwag kang mag-mix ng language dahil hindi na maintindihan ng mga bata. Then, pati sila, mali-mali na din ang kanilang grammar. Do I properly? Inutusan ko din siya para may gagawin siya at matapos itong aking trabaho dito. Nag-a-adjust din ako sa ugali ng mga tao dito. May business din. Hindi sila friendly. Tapos nakasimangot sila all the time. Minsan, bumingiti ako sa kanila kahit na hindi ko sila kilala. Ayaw pala nila ng ganun. Kaya minsan, dinidigma nila yung pag-smile ko sa kanila. Hanggang ngayon, naranasan ko pa rin yan, especially sa mga matatanda. Meron din dito yung mga teenager. Hindi naman sila katulad sa atin. More on smile. Mahilig tayo pag-usap kanila, no. Ang advice ko lang sa pupunta dito sa Slovakia, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Physically and emotionally. As a physical, yung inyong sarili. Dahil dito sa Slovakia, may 4 na weather sila. Yung summer, spring, autumn, at saka winter. Lalo na sa atin ng mga Filipino, nanggaling sa tropical country. Diyan sa Pilipinas, masyadong mainit. Pagdating nyo dito, ang weather, pabago-bago, mostly dito, cloudy, windy. Mas mahaba yung taglamig kaysa tag-init. 3 months lang yung summer. Siyempre, magkaroon kayo ng dry skin yan. Expected talaga yan. Tapos yung dito, mga siko nyo, puting-puti. Yan din ang nangyari sa akin. Grabe dito, sobrang dry. Pati tuhod ko. So far, nawawala na to dahil may iniinom akong collagen. Mababa lang ang humidity dito compared sa Pilipinas. Kapag summer, hindi ganun kainit. Carry bells lang. Umaabot naman siya ng 30s. Ang sikat ng araw, hindi masyadong masakit sa balat. Makaya mo lang magstay ng matagal dyan sa under the sun. Kaya nga, yung mga tao dito, mag-sunbathing talaga yan sila para ma-achieve nila yung tan color na katulad sa ating mga Filipino. Dapat ihanda nyo din yung sarili nyo emotionally. Dahil dito, makakaranas talaga kayo ng homesick at saka bored. Sa side ko, nakafeel lang ako ng boring.
Hindi ako na homesick, nagiging independent na po ako. Noong nakatapos ako ng high school, trabaho kaagad ako, so tagal akong nalayo sa aking pamilya. Ito din ang dahilan kung bakit na-bored ako dahil sa mga tao dito na hira lang ang English. Yun lang naman ang masabi ko sa Slovakia. I-share ko na din sa inyo kung anong meron dito sa Slovakia. Pag-usapan na natin yan in the next vlog.